Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Oh, good news naman tayo mga kababayan. Puro bad news na lang ho nababalitaan ho natin sa mainstream media at social media ha. Oh, korupsyon dito, korupsyon doon, sako na dito, lindol doon. Oh, dito naman ho tayo sa magandang balita mga kababayan. Good news. Oh, ito. Loud trip po puti. Oh, ito naman, good news naman tayo. Puro na lang kayo bad news. Para kayo mga... wala na tayo na balita ang good news. Puro bad news na lang. Oh, ito mga kababayan, good news tayo. ICC denies Duterte interim release bid. Oh. Hindi binigbigyan ng International Criminal Court or ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa interim release. Oh. Oh, good news naman eh. Sabi ko sa inyo eh. Oh, kasi nga mga kababayan, mga ka-analyze, itong legal counsel ho ng ni Digong. Especially itong pamilya Duterte. O, isama na ho natin yung kanyang mga tuta. Isama niya na rin ho yung kanyang mga follower na walang utak. Nagre-request ho sila rito sa ICC ng interim release, yung pansamantalang kalayaan ho ni Digong. Habang hinihiring yung kanyang kaso sa ICC dyan sa The Hague, Netherlands. Yung crimes against humanity, yan hong pinailho ni dating Senador Antonio Trillanes. O naghahanap po sila ng bansang pwedeng kumupkup sa kanya. O ang problema ho, hanggang ngayon ho, wala naman hong bansang, kasi kung meron talagang gustong bansa, may na kupkupin si Digong. Meron na tayong nabalitaan eh, may nag-volunteer na yan eh. Hanggang ngayon wala eh. Nakikiusap sila sa iba't ibang bansa, tulad ho nung nakaraan yung Australia. O hindi pumayag ang Australia. Paano nga papayag ang Australia? Tatandaan nyo dati si Pax, yung madre na kung saan ay inano ni Digong, pinabalik ko dun sa Australia. Tapos yung Australia ng maganda na rape sa Davao ba? Sabi ni Digong, bakit na-rape yan? Dapat ang una niyan, mayor, sabi niya. Nag-rape joke siya. Siyempre, tanda ng Australia, hindi na lang binanggit kung anong dahilan, ba't hindi sila pumayag na kupkupin si Digong. Meron pa silang gusto yung house arrest. Ha? House arrest, may mga nagsasabi, doon pangaraw ilagay sa Philippine Embassy dyan sa The Hague. Hindi house arrest tawag niyan. Anong tawag dyan? Embassy arrest. Kasi pag sinabing house, bahay yun. Tama ba? Mga kababayan, ayaw naman ho ng ICC na sa Davao siya, sa Pilipinas. Kasi naniniwala ang ICC na may kapangyarihan pa rin daw ito si Digong para takutin, guluhin ho ang mga pamilya ng biktima ng war on drug extrajudicial killing. Ang problema, mga kababayan, hindi ko talaga pinagbigyan eh. Bakit pagbibigyan? Akala ko ba wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Ang Pilipinas sa ICC. Paano kikilalanin yung request nyo? Diba? Paano kikilalanin? Pag sinabi, Chris Ulo, bakit naman na-aresto si Digong kung walang jurisdiction ng ICC dyan? Hindi naman ICC ang kumuha sa kanya eh. Interpol. Ipinasa ng ICC yung warrant sa Interpol. Interpol lang naging tulay para ma-aresto si Digong sa Pilipinas. Nainasisa naman ng Philippine National Police through yan si General Torre. Kayo, sino ba magiging tulay ninyo? Mga DDS, para itong si Digong ay makuha dyan. Wala namang ganun eh.
merong Interpol, umaaresto. Pero walang grupo, walang Interpol na nagliligtas. Wala. So, paano yan? Kaya nga yung nangyaring botohan doon sa Senado, pautot lang yan eh. Yung may mga bumoto na i-house arrest si Digong. Kikilalanin ba ng ICC yung mga botohan? Ewan ko ba, ba't nangyari? Okay lang naman, pero walang kwenta yun, walang bearing, walang mararating yun eh. Kasi nga, halimbawa, nagkabotohan na, nanalo. Na mas gusto nila, i-house arrest si Digong. Tapos saan ipapasa yan? Hindi naman kikilalanin ng ICC yan. Kaya na nagsabi, wala nang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC. Wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, anong gagawin? Bakit kasi hindi nyo nalang tanggapin? Pakinggan natin ito mga kababayan. Good news naman tayo ha, good news. Good news naman tayo. Young Rodrigo Roa Duterte. You know? Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Kabilang sa ipinunto ng ICC ang hindi umano tugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng defense team. Nakatutok si Salima Refran. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o Nako. ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ang confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Dinedelegitimize o minamalit raw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may konsabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release.
Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Nako. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapila na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok. Ayan, maliwanag ho mga kababayan, talagang ni-reject, hindi ko pinagbigyan ang ICC. Ang request ng kampo ni Digong, ang kanyang legal counsel, na itong si Digong ay pansamantalang lumaya muna habang dinidinig ho itong kanyang kaso. Ang tawag ho ay interim release. At according pa ho rito kay Kaufman, abogado ho ni Digong, mali raw ang naging desisyon ng ICC judge. Tangang ka pala, lagi sabihin mong tama. Ang kliyente mo si Digong. Ang nagpapasahod sa'yo si Digong, ang lagay kampihan. Tanga ka rin eh. Naniniwala ho mga kababayan ng ICC na makapangyarihan pa rin daw ito si Digong. Kasi nga si Digong dati may sinabi ito, pag naging mayor siya, mas matindi ang ipapalaganap ng war on drugs dyan sa Davao. So, lahat ho ng binibitawang salita ho ng pamilya Duterte, at ito ni Digong, nagiging resibo rason ngayon para itong si Digong hindi humapagbigyan sa mga request. At saka ito si Digong naging walang niya kasi magsalita sa ICC kahit dati pa. Kasi babarilin niya, papatayin niya, bubugbugin niya, sisipain niya. Tapos tawag pa nitong mga, nagpasama rin sa kanya yung mga DDS no? Yung mga follower niya, nilusob yung FB page nung social media platform nung isang judge. Tawag nito nila Roque, kinidnap daw. Yun na nagpasama siyempre, di natin kabisado ang mga ugali niya, ibang lahi niya. Yun din na nagpasama sa Digong Yung mga taga-subaybay mo. Especially ito si Harry Roque, katulad nito. Si Harry Roque, lungkot na lungkot ho, mga kababayan. Mukhang ito si Digong, dyan na ho talagang makukulong panghabang buhay. Kasi ang kaso niya, hinihiring lang isang beses sa isang taon, 2. Tapos according kay Attorney Cristina County, ang kaso ni Digong ng crimes against humanity diyan sa ICC dahil Netherlands 8 hanggang 10 taon. Ilang taon na ba si Digong ngayon? 82. Pwede pa raw tumagal 'yon. Sabi, tanda na raw si Digong, bakit pa nakinulong? Matanda rin nung nangyari ang war on drugs extrajudicial killing, di ba 70 plus na siya? Ano sabi ni Harry Roque? Pakinggan nga natin to. Mayak-yak si Harry Roque, Himayin po muna natin kung bakit. Pakinggan natin to. Araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan binasura nila ang mosyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng International Law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una. Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong problem? Ayan mga kababayan, mahaba ho yung live niya na yan, pero sa madalit salita, mga kababayan, hindi rin ho tanggap ni Harry Roque na si Digong hindi ko mapagbibigyan ng interim release. Siyempre, meron din siyang sariling paliwanag, may sarili rin din siyang katwiran. Ganun lang naman talaga. Problema kasi rito sa mga ito, akala ko nila, lahat ng katwiran nila, lahat ng kanilang opinion, lahat ng kanilang nalalaman sa batas, umiiral ho kahit saang bansa. Hindi. Hindi naman pwede yung ganun. Yung opinion nyo, yung rason ninyo, yung alam nyong batas, pwedeng sa Pilipinas lang iiral yan.
At iba dyan eh. Ano ba akala nyo? Davao yan? Ano ba akala nyo panahon pa ni Digong 2016 to 2022 na kayo pa ang siga? Ha? Ano ba akala mo, Harry Roque, lahat ng nalalaman mo sa batas, opinion mo, katwiran mo, akala mo kung saan ka nakatungtong, iiral yung ganon? Hindi naman Pilipinas yan. O, ayun ho si Harry Roque, mga kababayan, lungkot na lungkot ho. Dahil ang kanyang tatay Digong ay mukhang dyan na ho, makukulong pang habang buhay. Ganun talaga, Harry Roque, ha? Kamusta na ba ano nito? Ano na ba nangyari nito sa yung inaano nito, nilalakad nito dyan? Nakalimutan ko yung pangalan. Wala pa akong balita, kailan kayo maa-aresto ito, ano? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.